Ang printmaking ay isa sa kinikilalang art form na hindi masyadong na-appreciate ng iba. But I think it's an art form in itself, and when you are working on it, it's like you're part of it. Noong may ginawa ko last 2 years ago tungkol sa yung pag-take over ng Baguio Market. Sa print na yon may makikita na images na parang may malaking trend. Nag-umpisa to, sir, nung nag-tree cutting sila. Parang they were interested to take over. So, ang mangyayari is the vendors, some will be displaced, o kung kukunin man sila, yung rent nila is, I think, magtataas na yung rent. Yung PCOS agenda, which the title of my work is commentary on that election, on the election during that time. So, in the image is, I remember parang it's a show na merong carousel going around with 2 images on the side. Nag-elementary po ako sa Rojas Elementary School sa Baguio. Tapos high school sa Baguio City High School. My parents came from Ilocos. Umakyat sila ng Baguio nung pagkatapos ng war na maghanap sila ng trabaho dito. Nagustuhan ko po dito sa Baguio dahil environment po. Malamig yung klima, tapos maraming mga dawin, mga view. Tapos yung mga tao dito indigenous peoples. Ilocano po ako by blood, tapos pinanganak ako sa Baguio, so kinonsider ko yung Baguio culture, yung culture dito na parang ako na rin, kasama na rin. Nag-umpisa po ako na yung sa school, mga classmate, minsan inaas nila ako na mag-drawing, ganyan, sa yung mga superhero, Batman, Robin, mga kotse, ganyan. Parang sinabi na parang mayroon kang talent, and then in-encourage na sumama sa mga contest. Hanggang high school po, ganun. Kinokopya ko ang mga minsan, mga superheroes, minsan mga sasakyan. Kung ano yung nagugustuhan ko, parang sinusubukan kong kopyahin. Nakikita ko na yung mga ninuno ko, yung mga uncle, ganyan. May kontin sila, may parang kamay na mahilig mag-drawing. Hindi ko naisip na maging artist. Parang dumating na lang. Parang normal lang naman na nakikita nila na nagdo-drawing ako. Pero hindi nila akalain na maging seryoso ako na artist. Nag-college ako sa Baguio Colleges Foundation. Doon nag-take ako ng architecture course na 2 years. So parang drafting lang yung naging kurso ko. Hindi ko na tinuloy dahil parang naging boring na. Nung pumasok ako sa pagtatrabaho na part-time job, ako ay nasa early 20s. May nakita ko na ads sa newspaper. Naghahanap ng mga parang magpipinta ng baskets. So, napasukan ko yun. Nagpipinta po kami ng mga basket ng bulaklak, mga flowers na iba-iba. Tapos ito po ay dinadala sa landmark sa Manila. Nag-umpisa akong maging serious siguro nung na-meet ko yung mga artists sa pinagtatrabuhan namin. Kasi tapos niyaya ako sa isang meeting sa mga artists. Yun na yung first time na nakita ko yung bahay ni Santi Bose. Doon kami nag-meeting. Magawa po kami ng mga
sketches, tapos tinutulungan sa paglinis ng mga brush. Yung mga screen print niya, doon po kami nakatulong ng malaki sa kanya. Yung Cordillera Images, ang ganyang parang nakita ko na madalas niya na ginagamit as part ng trabaho niya. Yung mga nag-apprentice na kasama ko na gaya ko rin ay si Jordan Mang-Osan, yan, na nakasabay na nakagawa rin ng mga sarili lang trabaho. Pati rin po si John Frank Sabalo na nakasama rin namin. Si Jed Alangui na nakasama rin namin. Nag-research ako nung nag-umpisa pa ako, nagbasa-basa, tapos dumating yung YouTube. So, nanood ako ng mga artists about printmakers. Mostly yung Japanese woodcut prints, Okiwe, Hokusai, yung Albrecht Dürer, Escher. Ang printmaking ay isa sa kinikilalang art form na hindi masyadong na-appreciate ng iba. But I think it's an art form in itself, and when you are working on it, it's like you're part of it. Nag-umpisa ako sa rubber cut nung bago pa lang akong mag-umpisa na artist. Nag-umpisa sa printmaking hanggang sa dumating yung time na parang nawalan ako ng ink, tapos wala ng papel. Gumawa na ako. Naisip ko na pintahan na lang yung rubber para tinignan ko yung effect. At nung lumabas naman ay nagustuhan ko. Nung nag-umpisa ako ng woodcut, may programa yung CCP dati na parang outreach program. Napasama ako sa outreach. Kasama ko si Mr. Roldan, Norberto Roldan, sa Bacolod yata. Doon naging kwan. And then, mga elder artists din. Sila Ben Cab, magawa ng mga prints. Nagko-compose ako ng woodcut print. I start with a sketch and then make some composition and then choose images which referred to my idea or subject. Yung woodcut, parang nagustuhan ko yung texture, tapos pag yung outcome is yung element of surprise. Pagkatapos ng artwork, yung final na touch ay yung paglagay ng top color. Tapos pag lumabas, parang mayroong satisfaction. Ginagawa ko siyang the old ways. I try to connect with the present using contemporary events. Parang subject matter is, I usually, I get images from archival pictures, and then I usually incorporate pop art to some of my work. Sa dami po ng culture dito sa Cordillera, there's so many subject matter na pwedeng gawing artwork. So far, wala akong nakitang negative reaction sa mga minorities, sa mga tribes. In fact, naging proud sila or na-incorporate yung traditions sa artworks. Sa woodcut print, yung physical kuwan niya is very challenging, matrabaho. Tas you get so many cuts. Sometimes the wood is different from one another. Minsan may malambot, minsan may matigas. So you have to deal with those. Yung pag-ukit, dami ko na rin sugat. Nung pumanaw si Mama, as a tribute to her, gumawa ako ng parang spirit house to celebrate her life. Sa loob sa spirit house, yung life story niya, and then how she met my father, kung nagkakilala, and then yung mga naging trabaho nila,
Yung spirit house, naisip ko na habang nasa amin yung urn, I like to put her in a parang altar or to remember her. I think yung problem ng mga artista taga dito is minsan yung exposure sa galleries, ganyan. Yung exposure and then yung subject matter. Ang advice ko sa mga young Cordilleran artists is siguro to be rooted sa culture. And then from that, as your foundation, I think kung ano man yung creative or direction na pupuntahan ng art mo is, I think, is your route na magdadala.